Ang titulo ng pelikula ay SOZ, Soldados Zombies. Simulan na natin. Sa New Mexico, isang pamilya ang tumatakbo sa disyerto kasama ang isang smuggler na naglabas ng kanyang baril at humihingi ng bayad para sa pagdadala sa kanila sa hangganan. Bigla silang nakakita ng isang figura sa di kalayuan at ipinapalagay na siya ang patrol sa hangganan. Gayunpaman ang sundalo ay tumakbo pababa ng burol sa ilang segundo at tumalon sa lalaki upang pakainin siya. Nagsimula ito 2 araw na ang nakalipas sa isang base militar din sa New Mexico. Gumagawa si Dr. Snowman ng ilang eksperimento sa mga baboy nang bigla siyang hinarang ni Commander Murdoch, na nagpapaalala sa kanya na may darating na mahalagang pagbisita kaya kailangan nila ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Samantala sa isang bilangguan sa Mexico, ang bilanggo na si Alonso ay nagulat sa isang kanta at isang cake upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, ngunit upang magpaalam din sa kanya dahil siya ay ipina-extradite. Pagkatapos mag-alay ng talumpati, napansin niyang may bagong gwardiya at nakipag-chat sa kanya, inalok siya ng inumin at tinutukso dahil masasabi niyang siya ay isang dating sundalo na kahina-hinala. Sa labas, kinukover ng reporter na si Lilia ang extradition ni Alonso, na nagpapaliwanag na siya ang pinakadelikadong dealer ng Mexico. Nahuli siya 4 na taon na ang nakalilipas habang kumakain siya sa isang magarbong restaurant. At sinasabing siya ay nagpapatakbo pa rin ng kanyang negosyo mula sa bilangguan na huwag magpatalo laban sa karibal na kartel na kilala bilang The Apostles. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang pambihirang sakit at walang nalalaman tungkol sa kanilang nag-iisang anak. Napunta si Alonso sa partikular na bilangguan na ito dahil wala pang nakatakas dito. Sa banyo, nagsimulang maging makulit ang mga ahenteng sina Becerril at Cruz kahit alam nilang matatanggal sila sa trabaho kapag may makakita sa kanila. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang kupunan kung saan ipinaalala ni Becerril sa kanila na magdadala sila ng isang napakadelikadong kriminal. Kasabay nito, 2 ahente mula sa IA sa Texas ay naghahanda na rin kunin si Alonso. Samantala sa Paradise Rehab Center sa New Mexico, ipinapaliwanag ni Dr. Henry sa isang pasyente na tatagal ng maraming buwan ang mga pagsasaayos at iyon ang dahilan kung bakit nila inaalis ang laman ng lugar. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan na si Alonso, na malakas ang pagtugtog ng radyo para hindi maghinala ang mga pulis. Ipinangako ni Henry na mayroon siyang lugar para sa kanya at ipinaalam sa kanya ni Alonso na magsisimula na siya sa kanyang bakasyon ngayon. Maya-maya, dumating ang isang senador sa base at nakipagpulong kay Snowman, na nagpapaliwanag sa kanyang mga eksperimento. Ginagamit niya ang kakayahan ng mga insekto na hindi makaramdam ng sakit upang bumuo ng isang serum na magiging sobrang sundalo. Upang ipakita, itinurok niya ang serum sa isang baboy, ngunit ang maliit na lalaki ay sumuka at namatay. Galit na galit ang senador kay Murdoch dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras at sinabi sa kanya na mayroon lamang silang 1 linggo para magpakita ng mga resulta o matatapos na ang programa. Pagkaalis niya, sinigawan ni Murdoch si Snowman, na sinasabi sa kanya na lutasin ito o ma-blacklist siya. Maya-maya, nag-inject si Snowman ng isa pang baboy na mabilis na namamatay. Sa palagay ni Sargento Valencia ay buhay pa ito, ngunit kinuha ito ni Murdoch at itinapon bago inutusan siyang kunin ang lahat ng mga patay na hayop. Pagkatapos niyang umalis, dinampot ni Snowman ang baboy at inihiwalay ito sa iba para iturok ito ng dobleng dosis. Mamaya sa gitna ng disyerto, inaalis ni Valencia ang lahat ng patay na baboy at nagulat siya nang matuklasan niyang buhay pa ang isa sa kanila, kaya pinalaya niya ito. Bumalik kay Lilia, nagsusuot siya ng disguise, may dalang kamera at laruang baril. Pagkatapos ay pumunta siya sa bilangguan at habang naghihintay siya sa linya ng bisita, ipinasok niya ang laruang baril sa bag ng isa pang bisita bago sumigaw na armado ang lalaki. Habang nagpanik ang lahat at nagre-react ang mga pulis, nagnakaw siya ng visitor's pass at nakapasok sa loob nang hindi nawawala ang kamera. Sinusundan ni Lilia ang iba pang mga babae sa conjugal visitor area habang ang iba't ibang gwardiya sa buong bilangguan ay nakakatanggap ng mensahe na nagsasabing oras na at pinatay ni Director Contreras ang lahat ng security camera. Ang bagong gwardiya ay pumasok sa selda at bumaril sa kama. Ngunit ito ay bola lamang, inaasahan ito ni Alonso at inaatake siya mula sa likuran. Isang away ang naganap at pagkatapos ng palitan ng isang grupo ng mga hit, nadaig ni Alonso ang gwardiya at pinatay ito ng sarili niyang baril. Pagkatapos ay tumakas siya sa isang butas na itinatago niya sa ilalim ng banyo. Kaya pagdating ng mga special agents sa selda, bangkay na lang ng gwardiya ang nakita nila. Inilabas ni Lilia ang kanyang kamera na may layuning makapanayam si Alonso, ngunit sa halip ay kinukunan niya ng pelikula kung paano itinaas ng kulungan ang alarma sa isang nakatakas na bilanggo. Sa ilalim ng lupa, nakipagkita si Alonso sa isa sa kanyang mga miyembro ng gang at magkasama silang tumakas sakay ng mga bisikleta. Sa disyerto, isang nagugutom na asong naliligaw ang lumapit sa isang patay na baboy upang pakainin ito, ngunit biglang iminulat ng baboy ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng iba pang mga baboy ay lumilitaw na mukhang kakaiba at tumalon sa aso upang marahas na pakainin ito. Pagkatapos nilang kumain, naamoy nila ang isa pang potensyal na biktima at tumakbo sa isang drainage tunnel.
Sa bilangguan, tinanong ni Becerril si Contreras tungkol sa bagong bantay, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Pagkatapos ay napagtanto ni Becerril na ang banyo ay mukhang kahina-hinalang malinis at ginalaw ito upang matuklasan ang lihim na lagusan. Kaya inihayag niya na ito ang kanyang kaso ngayon at pinagbantaan si Contreras, na nagsasabi sa kanya na huwag payagan ang sinuman na sumunod sa kanyang koponan. Ang lahat ng ito ay naitala ni Lilia, ngunit nahanap siya ng mga gwardiya at kinuha ang kamera. Nais siyang arestuhin ni Contreras. Ngunit itinuro niya na ilalagay siya sa balita at sa makatuwid ay magiging viral din siya, kaya hinayaan nila siya. Habang sinisimulan ni Becerril at ng kanyang koponan ang paghahanap sa lagusan, nalaman ng IE ang tungkol sa pagtaka sa pamamagitan ng balita at kumikilos upang sumali sa pangangaso. Nang maglaon ay nakipagkita si Alonso sa kanyang lumanggang. Sinasabi sa kanila na ang bantay na nagtangkang pumatay sa kanila ay malamang na ipinadala ng mga apostol. Pagkatapos ay nakipagkita siyang muli sa kanyang anak na si Lucas, na tumangging yakapin at ipinaalala sa kanyang ama na iniwan niya siya. Kapag ang gang ay naglagay ng mga pampasabog sa silid, sila ay umalis, kaya sa oras na dumating ang pangkat ni Becerril ay walang laman ang lugar. Habang tumitingin sila sa paligid, nag-activate ang mga pampasabog at sumabog ang silid, na agad na gumuho. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising sila at kinumpirma na buhay ang lahat, kahit na may ilang mga pinsala. Sa sandaling iyon, dumating ang mga baboy at tumalon sa mga ahente, na agad nagpaputok. Inaabot pa rin sila ng mga baboy at sinimulang kainin ang mga sundalo, na ang mga katawan ay dahan-dahang namamatay, ngunit nagsisimula ring magmukhang kakaiba tulad ng mga baboy. Bumalik sa lab, hinahalo ni Snowman ang serum sa kanyang recreational powder at tinurok ang baboy, ngunit namamatay din ang isang ito. Gayunpaman, pagkaalis ni Snowman sa silid, biglang nagising ang baboy at nagsimulang magloko, inalog ang kulungan hanggang sa bumukas ito para makatakas. Pagkatapos ay tumalon ito sa loob ng iba pang mga kulungan at sinimulang patayin ang iba pang mga baboy. Bumalik si Snowman at sa sandaling makita niya ang patayan, nagmamadali siyang dalhin si Murdoch at ipahayag ang kanyang tabumpay. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng adjustments sa serum para mawala ang cannibalism at hinihingi niya ang mga baboy na itinapon dahil sigurado siyang hindi naman ito patay. Sa labas ng bilangguan, patuloy na ibinabalita ni Lilia ang pagtakas at nagpadala ng mensahe kay Alonso. Sinasabing bukas siya para marinig ang kanyang katotohanan. Samantala, dumaan si Alonso at ang barkada sa isang lagusan, at nagalit si Lucas nang tumanggi ang kanyang ama na turuan siya kung paano pumutok ng baril. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang hanay ng mga hagdan at lumabas sa isang butas na magdadala sa kanila sa rehab center sa panig ng Amerika, kung saan papayagan sila ni Henry na magtago. Naghanda pa nga siya ng kwarto para kay Lucas, pero hindi siya masaya. Nagkamali sila ng edad niya at masyadong pambata ang kwarto para sa kanya, ayaw din niyang nasa gitna ng kawalan kasama ang isang grupo ng matatandang lalaki. Gusto niyang bumalik sa dati niyang paaralan at makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, ang walang malay na mga sundalo sa ilalim ng lupa ay nagising na nagpapakita na sila ngayon ay mga zombie. May kakayahan pa silang magsabi ng ilang salita. Kaya inulit nila ang pangalan ni Alonso habang naghuhukay sila palabas ng lagusan at nagsimulang tumakbo sa disyerto upang hanapin siya. Nang makarating sila sa isang gate, ginagamit nila ang kanilang bagong lakas upang yumuko ang mga metal bar at magpatuloy. Kapag nakakita sila ng ahas, pinapatay lang nila ito at pinapakain. Sa malapit, dumating sina Snowman at Valencia upang hanapin ang mga baboy at hanapin ang katawan ng aso. Sa sandaling iyon, isang umuungol na baboy ang bumalik mula sa lagusan na duguan ang mukha at gustong barilin ito ni Valencia, ngunit pinigilan siya ni Snowman. Dahan-dahan silang lumapit sa hayop na biglang tumalon para umatake, buti na lang nasalo ito ni Valencia sa tamang oras. Kinagabihan, ang kalihim ng estado ay nakikipag-usap sa press at si Lilia ay nagtanong tungkol sa mga alingaungaw ng Alonso na nagkaroon ng tulong sa loob. Kung ito ay totoo, ang kalihim ay nangangako ng mga kahihinatnan. Nakikita ito ni Contreras sa di at kinakabahan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa propeta mula sa mga apostol. Pagsasabi sa kanya na mayroon siyang 48 oras upang ayusin ang kanyang pagkakamali. Kinabukasan, nagsinungaling si Lucas kay Dog at sinabing okay lang ang tatay niya sa pag-aaral niyang bumaril, kaya tinuruan siya ni Dog. Nalaman ni Alonso ang tungkol dito at nagpasya na payagan ito kahit na binabati si Lucas para sa kanyang mabuting layunin. Pagkatapos, inutusan ni Alonso ang kanyang mga tauhan na laging maging handa sa posibleng pag-atake dahil sigurado siyang susubukan muli ng mga apostol at pinaghihinalaan pa nilang may taksil sa kanila. Samantala sa isang bilangguan sa Texas, isang bilanggo na kilala bilang El Romeo ang nagreklamo tungkol sa pagkain at iniinsulto ang gwardiya. Ngunit bago pa lumala ang mga bagay, ibinalita ng isa pang gwardiya na may dalaw si Romeo. Ito ay si Joon ng IE. Who knows na naging matalik na kaibigan ni Romeo si Alonso at kasalanan niya na nakakulong si Romeo. Muntik nang mahuli ni Joel si Alonso, ngunit nawala siya. Kaya ngayon ay desperado na siyang manalo sa pamamaril na inalok niya si Romeo ng isang kasunduan, kalayaan kapalit ng pagtulong sa kanya na mahanap si Alonso. Pumayag si Romeo basta siya ang makakapatay kay Alonso sa huli.
Mamaya ay tatawid na sila sa hangganan habang ibinabahagi ni Romeo ang ilang anekdota ng kanyang mga lumang pakikipagsapalaran kay Alonso. Pag-aaral tungkol sa kanyang mga gawi. Napagtanto ni Joel na si Alonso ay dapat nasa Villay, hindi sa Mexico, at pinaikot niya ang kanyang truck. Sa hapon, dinala si Lilia kay Contreras na nag-alok sa kanya ng 2 milyong piso para tulungan siyang mahanap si Alonso. Noong una ay tumanggi si Lilia, ngunit pagkatapos ay nagbanta si Contreras na sisirain ang kanyang reputasyon at arestuhin siya. Kaya tanggap ni Lilia basta makakuha lang siya ng exclusive coverage sa extradition. Napailing sila at sinubukan siyang halikan ni Contreras, ngunit mabilis na umalis si Lilia. Makalipas ang ilang segundo, isang misteryosong sasakyan ang nagsimulang sumunod sa kanya. Napansin ni Lilia at nagpasya na pumasok sa isang pool upang i-ditch ang kotse at subukang makatakas sa pamamagitan ng pagpasok sa babaeng palitan ng silid. Sinundan siya ng lalaki sa loob at ipinakita ang kanyang badge. Ngunit tinawag siya ng isang babae at sinabihan siyang umalis. Sa base, ibinabalik ni Valencia ang zombie na baboy sa isang hawla at nilapitan ito ng isa pang sundalo para mas malapitan itong tingnan. Hindi pinansin ang babala ni Valencia. Ipinasok ng sundalo ang kanyang daliri sa loob ng kulungan at tinagat siya ng baboy. Dinala siya ni Valencia sa snowman, na humiling sa kanya at sa kanyang katulong na itali siya sa isang mesa nang hindi hinahawakan ang sugat. Ang infected na sundalo ay nanginig saglit hanggang sa siya ay mamatay, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, siya ay nagising bilang isang zombie. Samantala si Alonso at ang kanyang grupo ay nanonood ng isa pang video mula kay Lilia na humihingi ng panayam kung saan ginagarantiyahan niya ang kanyang kaligtasan. Sinabi ni Lucas na naniniwala siya sa kanya. Kaya tinawagan ni Alonso si Lilia at sinabing gagawin niya ito. Pagkatapos, dinala ni Alonso kay Lucas ang isang malaking sorpresa, ang kanyang sariling drone. Gustong-gusto ito ni Lucas kahit na nakalimutan ng kanyang ama na niregaluhan niya siya noon at ipinangako niyang hindi niya hahayaang tumawid sa bakod ang drone. Gayunpaman, nakaupo si Lucas sa bakod at nagtatapos sa pagpapadala ng drone. Pagkaraan ng ilang minuto, nawalan siya ng signal kaya umalis siya sa gitna para hanapin ang drone. At nang malapit na siya upang mabawi ang imahe, nakita ni Lucas ang mga zombie na sundalo na tumatakbo sa paligid. Sa pagsasalita tungkol sa mga zombie, nahanap na nila ang grupo mula pa sa simula at tinalunan ang bawat miyembro para patayin at pakainin. Nang lumapit si Cruz sa buntis, nag-aalangan siya at marahang hinawakan ang kanyang tiyan, bigla na lang din siyang pinatay. Kasabay nito, umalis din si Nobles sa gitna para magpakawala ng isang messenger bird. Ngunit nahanap siya ni Alonso na nakapula at binaril siya, na pinatay ang ibon sa proseso. Pagkatapos ay kinuha ni Alonso ang mensahe at kinumpirma na si Nobles ay nagtatrabaho para sa mga apostol. Sa takot, nagsimulang tumakbo si Nobles palayo at sinundan siya ni Alonso habang patuloy siya sa pagbaril, ngunit kalaunan ay natalo siya. Narinig ng gang ang pagbaril at dumating upang tumulong. Sinabihan si Alonso na hayaan silang sumunod kay Nobles para makabalik siya sa kanyang anak. Samantala, napagtanto ni Aso na wala na si Lucas at hinanap siya. Pagbalik ni Alonso, nakita niyang walang laman ang bahay, kaya gumamit siya ng binocular para hanapin si Aso at habulin siya. Nakita ni Lucas ang nagbagong smuggler at nakipag-usap sa kanya mula sa malayo, ngunit nang mapagtanto niyang nakakatakot ang lalaki, binato siya ni Lucas ng bato. Ginagalit lamang nito ang zombie at sinimulan niyang habulin ang bata. Ngunit bago pa niya mahuli, ang smuggler ay binaril ng aso. Narinig ni Alonso ang mga putok at tumakbo sa direksyong iyon habang sinusuri ng aso si Lucas. Ngunit nakabawi ang zombie mula sa pagbaril at inatake ang aso. Nagsimula ang isang matinding away sa pagitan ng mga lalaki at ang aso ay nakagat, kaya sinubukan ni Lucas na gambalain ang zombie gamit ang isang malaking bato. Sa sandaling gumaling sa kanya ang smuggler, ginamit ni Dog ang pagkakataong tapusin siya gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay sinabihan ni Dog si Lucas na tumakas para hindi niya ito makitang mag-transform. Nahanap ng gang si Nobles na nagtatago sa gitna ng mga puno at nagpaputok, ngunit sapat na mabilis si Nobles para tumakbo at mawala sila. Sa kalaunan ay nakabalik siya sa gitna at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagbaba sa lagusan. Sinundan siya ng isang miyembro ng gang doon, ngunit narinig siya ni Nobles at nagtago upang atakehin siya ng biglaan. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, pinatay ni Nobles ang lalaki at nagpatuloy. Makalipas ang ilang minuto, nakatagpo siya ng mga sundalo at nagpaputok, ngunit nabigo siya sa mga putok at naabutan pa rin siya ng mga zombie. Bumalik sa Alonso, sa wakas ay nakasama niya ang kanyang anak, na humihila sa kanya para makita si Aso. Sa tingin nila ay patay na ang lalaki, kaya nilapitan siya ni Lucas upang ipikit ang kanyang mga mata, para lang magising si Aso at umatake. Sa kabutihang palad ay mabilis na nag-react si Alonso at napatay siya ng ilang putok. Tinatawag siyang traitor. Isang umiiyak na Lucas ang itinutuwid sa kanya, ipinaliwanag sa kanyang ama kung ano talaga ang nangyari. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Alonso. Pagkatapos ay muling nagsama sila sa gang at umuwi. Walang kamalay-malay na nakatingin si Cruz sa malayo. Sa lab, pinag-aaralan ni Snowman ang nakagat na sundalo na nananaginip tungkol sa kanyang katawan na lumulutang at nagbabago habang napapaligiran ng mga baliw na baboy. Nang magsimulang manginig muli ang kanyang katawan,
Tinuturok siya ni Snowman ng ibang serum para patatagin siya na nagpapakita ng pananabik sa katotohanang sa wakas ay magkakaroon na siya ng perpektong sundalo. Hindi pumayag si Valencia. At pagkatapos nilang dalawa ay umalis, ang sundalo ay nagpahayag na may pulang mata. Samantala, itinigil ni Joel ang sasakyan para makapagpahinga si Romeo. Ngunit inilabas din niya ang kanyang baril upang takutin si Romeo na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kasunduan. Naging sasi si Romeo, kaya sinaktan siya ni Joel at itinulak siya sa kanyang truck hanggang sasabihin sa kanya ni Romeo ang lahat tungkol kay Henry at pumayag silang pumunta sa kanyang lugar. Sa International Airport sa Mexico, dumating si Lilia na nakasuot ng madre, ngunit masasabi ni Contreras at ng kanyang partner na siya yon. Kapag siya ay nag-iisa, nahuli siya ni Contreras at pinaalalahanan na huwag siyang guluhin kung hindi ay mawala siya. Hinahawakan din siya ng hindi nararapat. Pagkatapos niyang pakawalan siya, sinabi ni Lilia sa mga gwardya na may isang lalaki ang nang-aabala sa kanya at pinalayas ng mga gwardya si Contreras, ngunit nasa paligid pa rin ang kanyang kasama. Maya-maya sa lab, dinala ni Snowman si Murdoch para sa isang demonstrasyon. Inutusan niya ang sundalo na igalaw ang kanyang mga daliri. At kapag hindi siya pinapansin ng sundalo, binigyan siya ni Snowman ng electroshock na nagpapasunod sa kanya. Pagkatapos ay gusto ni Snowman na ipakita ang bagong lakas kaya binigyan niya ang sundalo ng bola ng tennis upang sirain. Binasag ng sundalo ang bola kundi pati na rin ang mesa. Nababaliw habang hinahampas niya si Murdoch bago siya pinabagsak ni Valencia gamit ang isang putok. Ang isang walang utang na loob na Snowman ay nabigla dahil yon lang ang spesimen ng tao na mayroon siya. Kaya't hiniling niya sa kanila na dalhan siya ng isa na itinuturo na malamang na nakagawa na ang mga baboy sa ngayon. Sa rehab center, nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Alonso at nalaman na nasaktan siya nang umatake si Dog. Habang inaalagaan ng kanyang mga tauhan ang sugat, gumawa si Lucas ng drawing ng zombie na sumalakay sa aso na nagpapaliwanag na nakita niya ang higit pa sa mga halimaw na ito sa screen ng kanyang drone. Inutusan ni Alonso ang kanyang mga tauhan na pumunta at hulihin ang mga taong nakita ni Lucas sa pag-aakalang sila ay mga espiya. Mamaya sa Texas, dumating si Lilia at dumating si Henry para sunduin siya. Kinuha niya ang phone niya at tinakpan ang mga mata niya bago umalis. Ngunit nang makarating sila sa kalsada, inihinto niya ang sasakyan at kinuha ang kanyang baril. Matagal na pala silang sinusundan ng partner ni Contreras, kaya may plano si Henry. Humiga si Lilia sa gitna ng kalsada at nagkunwaring walang malay. Kaya nang ihinto ng pulis ang kanyang sasakyan, biglang sumulpot si Henry at hinampas ito ng sarili niyang sasakyan. Pagkatapos ay kinalagkad niya ang pulis palabas ng kotse at pinatay siya na ikinasindak ni Lilia. Sa disyerto, nakabuo si Cruz ng sarili niyang sangkawan sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga nagbagong imigrante. At ang grupo niya ay humarap kay Becerril. Inatake siya ni Cruz at sinimulan siyang kagatin, ngunit ang mga pagbabalik-tanaw ng kanilang pagkauhaw sa banyo ay pumapasok sa kanilang isipan habang sila ay bumagsak sa lupa at nagtatapos sa pakikibaka. Kinagabihan, binabantayan ni Lucas ang isang natutulog na Alonso nang makarinig siya ng mga paungol sa labas. Tumingin siya sa bintana at nakakita ng isang misteryosong figura, kaya kinuha niya ang baril ni Alonso at lumabas upang barilin. Lamang upang matuklasan ang figura ay isang zombified aso. Tumakbo pabalik si Lucas sa loob, ngunit ang pagkakita sa bata ay sapat na upang ibalik ang kanyang mga alaala sa pagiging isang tagapag-alaga. Hindi gustong saktan si Lucas, nagpa siya si Dog na i-delete ang sarili. Samantala, ang dalawang miyembro ng gang ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa tinatawag na mga halimaw at nakarinig ng ingay, ngunit wala silang mahanap sa kalsada at umalis. Isa pala itong zombie na tumatawag sa mga kaibigan niya para ipaalam na may clue na sila kung saan hahanapin si Alonso. Sa base, ipinaalala ni Murdoch kay Valencia na ang misyon na ito ay hindi umiiral at walang dapat makaalam tungkol dito. Pagkatapos ay umalis si Valencia kasama ang dalawa pang sundalo upang simulan ang pamamaril ng zombie. Nang makarating sila sa disyerto, may nakita silang tatlong tao na naglalakad at hinahabol sila sa pag-aakalang mga zombie sila. Ngunit sila talaga ay mga iligal na imigrante na nagsisimulang tumakbo dahil sa tingin nila ay hinahabol sila ng mga pulis sa hangganan. Bumalik ang mga sundalo sa truck at sinubukan silang habulin. Ngunit sa halip ay may natamaan sila. Ang bagay ay lumabas na isang zombie na agad na umaatake. Nagawa ni Valencia na iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga kasosyo ay parehong nakagat, kaya bumalik siya sa truck ng mag-isa upang makalayo. Samantala, inabuso ni Joel ang kanyang kapangyarihan na magrenta ng helicopter, at pinapansin ng clerk ang katotohanang si Romeo ay maaaring lumipad ngunit walang lisensya. Hindi pa rin sila pinapayagang umalis sa oras na ito, bagaman. Kaya tumambay sila sa waiting room at may flashback si Romeo 4 years ago. Si Romeo at Alonso ay nagtatago sa isang motel. At habang ginulo si Romeo sa kanyang puder, lumabas si Alonso at nakipag-deal sa mga pulis. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis upang arestuhin si Romeo at nang mawala ang alaala. Napagtanto ni Romeo na isa sa mga pulis na yon ay si Joel. Galit na galit, gustong patayin ni Romeo si Joel. Pero pinaalalahanan lang siya ng pulis na kailangan nilang magtulungan para makuha si Alonso. Sa labas ng kalsada, natigil sina Henry at Lilia dahil nasira ang sasakyan.
Iginiit ni Lilia na dapat nilang gamitin ang kanyang telepono, ngunit tumanggi si Henry at inanunsyo na maglalakad sila. Biglang may dumaan na sasakyan at huminto ng ang driver. Na isang pari, nakita si Lilia at sa pag-aakalang siya ay isang aktwal na madre ay inalok niya sila ng pagsakay. Bumalik sa Snowman. Nagsasagawa siya ng autopsy ng patay na zombie at natuklasan na ang sundalo ay naging pangalawang puso. Nasasabik sa isang potensyal na Nobel, kumukuha siya ng mga larawan ng lahat. Kinaumagahan, itinigil ng mga miyembro ng hunting gang ang sasakyan upang tingnan ang isang bagay sa kalsada at biglang nasumpungan ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng isang random na zombie at aso na buhay pa. Nagsimula ang away at mabilis na nakagat ang isang lalaki, kaya pinatay ng kaibigan niya ang zombie bago makipaglaban sa aso. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa niyang itali si Dog at itinapon siya sa truck upang dalhin siya sa gitna, kung saan tinitingnan ni Alonso ang mga guhit ni Lucas ng lahat ng mga zombie. Lumabas si Alonso at nakita niya ang katawan ni aso na nanginginig kahit na nawawala ang bahagi ng kanyang ulo. At ipinapalagay nila na ito ay sanhi ng bagong produkto ng mga apostol. Kapag sinubukan siyang kagatin ng aso, pinatigil siya ni Alonso sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang utak. Ngunit lumabas si Lucas at hiniling sa kanyang ama na itigil na ang pananakit kay Dog dahil mabuti pa rin siyang tao sa lahat ng ungol. Hindi naniwala si Alonso at pinakiusapan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay si aso kasama ng mga kabayo. Sa disyerto, ang nakagat na miyembro ng gang ay nagising bilang isang zombie at natagpuan ng mga sundalo na nag-udyok sa kanya na gabayan sila sa rehab center. Samantala sa lab, iniulat ni Valencia ang lahat ng kanyang nakita. Hindi makapaniwala si Murdoch na pinatay ng mga zombie ang mga sinanay na sundalo at nagpa siya na oras na para lipulin silang lahat. Nagprotesta si Snowman at humiling na panatilihin ang kahit isa. Pagbabanta kay Murdoch na tatapusin ang kanyang karera, ngunit hindi natatakot si Murdoch sa kanya. Bumalik sa gitna. Sinubukan ni Lucas na makipag-usap sa aso. Ngunit hindi siya naintindihan ng zombie at sinubukang umatake. Tumakbo si Lucas sa tamang oras at pinuntahan si Alonso para subukang kumbinsihin siya na si aso ay hindi hayop at naghihirap siya, kaya sinabi ni Alonso na ang pagpatay sa kanya ay ang mabuting bagay na dapat gawin. Nagtataka ito kay Lucas kung pinatay din ba ni Alonso ang kanyang ina para matapos na ang paghihirap nito, at nang makumpirma ito ng pananahimik ni Alonso ay tumakas si Lucas na umiiyak. Sinundan siya ni Alonso at matapos marinig ang kanyang anak na sumigaw sa pagkabigo sa pagkawala ng lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Niregalo niya sa bata ang sarili niyang baril para maprotektahan niya ang sarili niya. Habang papalapit ang mga sundalong zombie sa gitna at tuluyang umalis sina Joel at Romeo sakay ng helicopter. Sina Lilia at Henry ay nasa kotse pa rin kasama ang pari, na umiinom ng sobra at nagpapasa kay Lilia. Itinapon ni Henry ang kanyang bote at napag-usapan nila ang Diablo. Maantala lamang kapag may lumitaw na zombie sa kalsada at nagsimulang umakyat sa ibabaw ng kotse. Kinilala siya ni Henry bilang isa sa mga miyembro ng gang at tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang zombie ay umabot sa bintana ng driver at kinagat ang pari. Si Lilia ay lumaban para sa kontrol ng gulong at ang zombie ay namamahala na kaladkarin ang pari sa bintana bago umalis ang sasakyan, para lang mag-crash sa ilang segundo. Ang zombie ay patuloy na nakikipaglaban sa pari at pinapakain ito. Nakita ito ng gwardiya sa rehab center na tumawag sa iba para humingi ng tulong. Si Henry ay namamahala na umalis sa kotse at nagpaputok, ngunit ang zombie ay sumunod sa kanya. Bago mangyari ang isang kagat, dumaan si Lilia at binaril ang zombie. Pagkatapos ay tiningnan nila ang pari, ngunit siya ay patay na. Sa sandaling iyon, dumating si Alonso sakay ng kotse at inihatid sila. Pagbalik nila sa gitna, mas inalagaan ni Henry ang sugat ni Alonso habang si Lucas ay patuloy na gumuhit ng mga zombie. Gustong malaman ni Lilia kung ano ang nangyayari at muli, sinisisi ito ni Alonso sa bagong produkto ng mga apostol. Gayunpaman, itinuro ni Lucas na ang bawat halimaw na nakita nila sa ngayon ay nakagat, kaya't halatang kumakalat ito na parang rabies. Pinatahimik siya ni Alonso at isang bigong Lucas ang nagsabi sa kanyang ama na nararapat siyang mamatay bago umalis sa silid. Samantalang si Snowman, si Murdoch at ang kanyang pangkat ay dumating sa disyerto upang hanapin ang bangkay ng isa sa mga sundalong nawala si Valencia noong isang gabi. Namatay pala siya dahil sa ligaw na bala at hindi nahawa. Kaya walang silbi ang katawan para kay Snowman. Hinanap ng mga sundalo ang lugar at napansin nila ang isang abandonadong sasakyan sa malapit, kaya hinabol nila ito. Bumalik kay Lucas, kinuha niya ang 2 lumang walkie-talkie mula sa kanyang kwarto at dinala ang mga ito sa aso. Pinag-uusapan kung paano sila nakikipaglaro noon sa kanila. Ibinato niya ang isa at dinampot iyon ng aso habang ang mga alaala ay pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit bigla niyang sinira ang laruan at nagsimulang makipaglaban sa kadena. Nang tuluyang mapalaya ni Dog ang kanyang sarili, walang pagpipilian si Lucas kundi barilin siya bago magkaroon ng breakdown. Narinig ni Alonso ang mga putok at nagmamadaling aliwin ang kanyang anak, sandali lamang na naantala ng pagdating ng helicopter. Nang paparating na sila, nakita ng dalawa si Becerril. Napumulot ng malaking bato at inihagis ito sa helicopter hanggang sa ito ay bumagsak at bumagsak. Pagkatapos ay umuungal ang kawan ng zombie sa langit at tumakbo patungo sa gitna.
kung saan talagang nagbibigay si Becerril ng mga strategic order para sa kanilang pag-atake. Habang tumatalon ang mga zombie sa dingding, lumabas ang mga miyembro ng gang at nagpaputok, nahihirapan silang patayin dahil hindi nila alam kung saan sila babarilin. Ang usok ng helicopter at ang mga putok ay napansin ng grupo ni Murdoch na nagsimulang maglakad patungo sa gitna. Buti na lang sina Romeo at Joel at bumaba sa helicopter para makatagpo din ng 3 zombie. Kaya nagpaputok sila. Mabilis nilang pinatay ang pari at isang sundalo, ngunit tumakas ang miyembro ng gang. Naiwasan ng isang zombie ang mga gwardiya upang makalusot sa bahay, kaya tumakbo sina Henry, Alonso, Lilia, at Lucas upang magtago ng mas malalim sa loob. Ipinahayag ni Lilia na mayroon siyang pangalawang nakatagong telepono at nagsimulang mag-record habang sinusuri ng halimaw na sundalo ang silid ni Lucas. Nakatago sa likod ng koleksyon ng teddy bear si Alonso na sumusubok na barilin siya. Gayunpaman, nakita siya ng zombie at hinila siya palabas para ihampas siya sa dingding. Alonso gets her to drop him, Ila shooting her again, and the two of them falls through the glass door as Lucas came out from hide and shoot also. Kapag sinundan siya ng isa pang zombie, wala siyang choice kundi tumakbo at iwan ang kanyang ama. Sinubukan niyang magtago sa ilalim ng mesa, ngunit nakikita pa rin siya ng zombie. Sa kabutihang palad nahanap sila ni Lilia at pinamamahalaang patayin ang zombie gamit ang mga tumpak na shot. Pagkatapos ay tiningnan ni Lucas ang katawan at napagtanto na ang mga zombie ay may 2 puso tulad ng mga insekto. Kaya kumukuha ng ilang larawan si Lilia. Sa pagkakataong iyon ay sumama sa kanila si Alonso at matapos pagagalitan si Lilia sa pag-record ng lahat, inilayo niya sila. Si Henry ay nakikipaglaban din sa isang zombie at pagkatapos ng ilang mga putok, tinakpan niya ang zombie ng likidong usok at sinilaban siya. Pagkatapos ay hinampas siya ng isang upuan upang itulak siya sa dingding. Ang zombified nobles ay lumalaban sa kanyang mga dati ng kaibigan habang ang mga alaala ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit hindi iyon pumipigil sa kanya sa pagpatay pa rin. Sina Cruz at Becerril ay magkasamang nangangaso na parang masayang mag-asawa habang ang isa pang sundalo ay pumasok din sa bahay at nakipag-away sa isang miyembro ng gang na nag-iwan ng granada bago nagtago sa banyo. Itinapon lang ng zombie ang granada bago hinabol ang lalaki. Para lang umalis nang walang ginagawa nang tawagin siya ni Becerril para sumama sa kanila. Sinubukan nina Alonso, Lilia, at Lucas na tumakas sa likod ng pinto para lamang makahanap ng isa pang zombie. Nabigo ang mga putok ni Alonso at naganap ang laban, ngunit nabaril ng maayos ni Lilia ang zombie at binigyan si Alonso ng pagbubukas upang patayin siya. Tinitignan din ni Lucas ang isang ito at itinuro na ang kanilang mahinang lugar ay ang cerebellum, hindi ang utak. Bumalik ang 3 sa loob. Hindi nagtagal ay pumasok na rin sa bahay sina Joel at Romeo at naghiwa-hiwalay upang masakop ang mas maraming lupa. Hindi pinansin ni Joel ang katawan ng isang zombie at sa halip ay nagnakaw ng bote ng alak. Tapos biglang narinig niya si Alonso at yung iba pa kaya sumugod siya sa kwarto. Inilabas ni Alonso ang kanyang baril, ngunit hindi niya magawang barilin dahil tumatakbo si Lucas para yakapin si Romeo. And before they can say anything, pumasok din si Joel na may dalang zombie sa likod niya. Ang bawat tao ay bumaril ng sama-sama at tinapos ang zombie sa ilang minuto, ngunit ngayon ang 3 lalaki ay natigil sa isang Mexican standoff, kaya sumang-ayon sila sa isang tigil-tigilan sa ngayon. Habang si Becerril at Cruz ay patuloy na lumilipad. Dumaan ang mga truck ni Murdoch sa front gate at nagsimulang sumulong ang mga sundalo patungo sa bahay kasama si Snowman na nagpapaalala sa kanila na kailangan niya ng kahit isang buhay na katawan. Isang sundalong zombie ang nagpakita ngunit hindi pinapansin ang mga utos. Kaya nagpaputok si Valencia at ang kanyang koponan habang hindi pinapansin ang mga protesta ni Snowman. Pagkatapos ay gumamit si Murdoch ng megaphone upang subukang makipag-usap sa mga tao sa loob na dahilan upang mag-alinlangan sina Becerril at Cruz na may hawak na ilang smoke bomb. Sa loob, sumali si Henry at ang natitirang miyembro ng gang sa grupo ni Alonso. Ang taong ito ay umamin na siya ang nunal na ipinadala ng mga apostol. Ngunit nagpasya si Alonso na huwag siyang patayin dahil ang pag-iwan sa kanya para sa mga zombie ay magiging isang mas masahol na parusa. Habang sinusubukang lapitan ng grupo ni Alonso ang labasan, sina Cruz at Becerril ay naghagis ng sandata sa pintuan at lumabas na nakataas ang kanilang mga braso bilang tanda ng pagsuko. Sa kanilang kawan na ginagawa ang parehong bagay sa likod nila. Pinalibutan sila ng mga sundalo at nakipag-usap sa kanila si Valencia, nalaman na gusto nila si Alonso. Narinig niya ito at nagpasya siyang dalhin ang grupo sa ibang labasan, ngunit hindi pinayagan ni Alonso si Joel na sumama sa kanila. Habang ang grupo ay tumakas sa likod ng pinto. Bumalik si Joel sa nunal ng mga apostol para makipagkasundo. Sa labas, ipinakita ni Becerril na mahusay siyang magsalita. Sinabi niya na hindi sila hayop at hindi sila patay, pagkatapos ay nagbibigay siya ng isang senyas at ang buong sangkawan ay nag-activate ng kanilang mga bomba ng usok. Ang mga sundalo ay nagpaputok ng walang taros, ngunit pinaalalahanan sila ni Snowman na huwag silang saktan at ang mga zombie ay tumakbo palayo sa mga burol. Samantala, dinala ni Alonso ang kanyang grupo sa post ng gwardiya kung saan napag-alaman na may natitira pang miyembro ng gang. At sabay nilang tinatanggal ang takip ng lagusan para makatakas sila. Bumaba ang buong grupo at ang panghuli ay si Alonso, na bigla na lang tinalo ng zombie na kumagat sa braso.
Binaril siya ni Alonso para maalis ito saka bumaba din sa lagusan, isinara ito sa likod niya. Itinago niya ang pinsala mula sa iba at nagmamadali silang bumalik sa Mexico, hindi alam na may mga baboy pa rin sa lagusan na naghihintay sa kanila. At dito na talaga natin tinatapos ang pelikula mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli ako si Richard Belenat. Ito ang Tinagalog Movie Recap. Goodbye.